Nagpunta nga kami ni Little Colette sa Tito Renz para mag-inquire para sa darating na dedication ni Kurt. Hinintay ko nga magising ito si Little Colette dahil natulog nga siya. Kasi nung nakaraan mag-i-inquire nga din sana kami, kaso nga lang nung ginabi kami, naratnan nga namin sarado na nga dito. Nakita niya nga rin pala dito na ang daming ibon. Kapalapit ko nga siya, ayaw niya nga lumapit, medyo natakot nga din siya. Sumakay na nga rin kami ng jeep papuntang Star Mall. At nung nakarating nga kami rito ay tuwang-tuwa nga siya. Siyempre, ikaw ba naman laging nasa loob ng bahay? At kahit papaano, nakalabas-labas din siya. Binitiwan ko na nga rin siya dito para siya naman nga ang maglakad-lakad. Kaso may part pa rin talaga na natatakot nga siya. Hindi ko nga alam kung bakit siya natatakot. Meron nga rin nagliliparan ng mga ibon kaya sabi niya, Mama, Mama. Bakit? Napansin ko nga rin talaga sa batang ito na kapag nasa labas nga siya, iba siya kaysa sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay, makikita mo talaga kung ang kulit niya. Pero kapag nasa labas nga siya, mukhang tumitingin-tingin mo na siya sa paligid niya bago siya magkulit. Lagi nga nilang napapansin kapag nakikita nila si Little Colette, ay yung dalawang puyo niya nga agad. Nang sabi nga, diba, kapag dalawa ang puyo, makulit daw. Sa bata, likas naman talaga ang pagiging makulit. Pero syempre, sa katulad nito, nakakatuwa lang kasi kahit makulit siya minsan, napagsasabihan mo siya. At kapag sinabi mo, baby, no po yan ha, o kaya wait lang si mama. Pero nakakatuwa nga lang sa edad niyan 2 taon, talagang nakikinig rin siya. Minsan nga natatawa na nga lang ako kapag may sinasabi ako in instruction sa kanya, sasabihin niya na lang sa'yo, ha? Naakala mo talaga matandang nakakaintindi na. Makita niya nga itong mga claw machine at talagang makukulay nga, tuwang-tuwa nga siya. At gusto niya maglaro nga daw kami. Sa isip-isip ko, naku po, pamihira, mapapasabak pa yata tayo maglaro nito. Kaya sa ganitong sitwasyon, kailangan mo talaga galingan mo rin kung paano mang-uto. Ito nga, pinasakay ko na nga lang siya dito sa car. Kahit papaano, nalibang naman siya at tuwang-tuwa nga rin siya talaga. Hindi ko na nga rin siya kailangang awatin dahil siya na nga rin mismong kusang tumayo at siguro okay naman na yun para sa kanya. Sabi ko nga, halika na at may pupuntahan pa tayo. Buti nga nakikinig naman siya kahit papaano. Nakita niya nga ang bilihan nitong mga bola ng pang basketball. Mahilig kasi talaga siya sa mga bola. Kaya ayun, ayaw na niya talagang umalis. Kailangan mo lang talaga na matyagang pakiusapan para sumunod siya sa'yo. Meron nga din ginaganap na graduation dito kaya medyo marami nga rin talaga ang mga tao. Marami nga rin ang nagtitinda rito ng mga pagkain. Hay nako self, magpigil ka. Ano ka ba? Talas na nga rin ang mata ng batang ito at nakita niya nga ang Jollibee. Ano yan? Ano yan? Oh, bibili tayo dyan mamaya. May binili nga lang kami dito sa Watson at siya na nga rin ang pinagbayad ko. Di ko alam habang kausap ko ang sales lady, yung isang sales lady nga na isa, umupo nga at hinawakan ng kamay ni Kaden. Alam nyo, sa pagiging bibo nga nito ni Little Colette, pagdating naman sa ibang tao, mahiyain talaga siya. Kaya sabi ko, paano na to? Pag nag-aral to, mahiyain naman masyado ito. Dahil sanay na nga itong mamalengke, di na nga siya nahirapan kung paano dadalhin yung binili niya dito sa counter. Sayang nga, di namin nadala ang magic bayong niya. Kaya nga dito sa amin, tuwang-tuwa nga ang mga tao kapag nakita na nga na may dala na nga siyang bayong. Dito na nga lang sa McDo kami nag-take out dahil napakahaba nga ng pila sa Jollibee. Di ko nga rin kasi dinilhan ng milk ito dahil sabi ko nga saglit lang naman kami. At kapag ganito nga lumalabas kami, ayaw niya nga rin ang nagmi-milk. Napansin ko nga nitong lately, mas malakas na nga siyang kumain kaysa mag-milk. Favorite niya nga yung mga nilagang itlog. Ang kagandahan din sa batang ito, hindi siya mahilig sa matatamis. Mas gusto niya mga prutas, gulay. Kung biskit naman, katulad lang ng Skyflex. Gustong-gusto nga talaga niya sumakay sa tren kaya talagang pinuntahan niya kung nasan nga ito at kinukulit niya nga ako nung iniwan na nga daw siya ng tren kaya trinay ko ngang taguan siya, tinitingnan ko kung mahahanap niya ako kaso matalas nga talaga ang mata at nakita nga rin ako. Natutuwa nga din ako kapag sa bahay tinataguan ko nga rin siya at talagang todo hanap nga rin talaga. At eto na nga, ayaw na nga niyang tigilan ng mga tawa-wow. Ewan ko nga kung saan niya nakuha yung tawag na yan sa dinosaur. Kaya ang ending, binilhan ko na lang talaga siya ng ibang laruan. Dahil kung hindi, walang uwian na magaganap. Siyempre, happy na nga ang bata. Di na nga rin kami gano'n nagtagal dahil medyo gumagabi na nga rin. Salamat sa panonood. Sa susunod ulit. Bye!